Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. At salamat for joining me today. Gusto ko lang wag palagpasin yung komento ni President Bongbong Marcos tungkol dito sa naging pagmamaktol ni Sara Duterte itong mga nakaraang araw, especially yung kanyang pagbabanta na pag daw siya ay namatay, ay meron na siyang kinausap na papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, at kay Speaker Romualdez. So, ang daming usap-usapan tungkol dyan. Of course, marami nang gigil at marami nagsasabi na hinog na daw yung impeachment. At actually, maraming mga political analyst, mga experts at mga mambabatas na rin, lawyers, ang nagsasabi na dapat na nga daw i-file yung impeachment. So after a while, of course, sumagot si President Bongbong Marcos tungkol dito sa mga ginawang pagmamaktol ni Sara Duterte noong nakaraang araw, at sinabi niya rin na hindi niya na palalagpasin ito at papalagan niya na. So maraming iisip na yung sinabing papalagan niya na, most likely yun ang impeachment ang magiging kasagutan dito. Pero maraming nagulat kanina doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos na actually kahapon lumabas ito, at unang nagparating ng message na ito ay si Katunying. Ito ay text message to somebody na hindi niya na-identify, at of course binasa niya yung text message na yan, at sinasabi nga na parang ipinararating niya sa Kongreso na wag na mag-file ng impeachment. Maraming nagulat, maraming nag-isip kung bakit ganito ang reaction ni President Bongbong Marcos. Lalong-lalo na yung mga gustong-gusto na mag-file ng impeachment against sa VP Sara. Para sa akin, yung gesture na yan ni President Bongbong Marcos ay isang gesture ng isang real gentleman. Isang real gentleman, isang statesman, at isang tao na may kumpiyansa sa sarili at may kumpiyansa sa kasalukuyang gobyerno. Yan po ang aking ang aking basa. Although maraming hindi mag-agree. Kasi ganito yan. Hindi lang naman impeachment ang nakikita nating magiging tugon dito sa mga ginawa ni Sara Duterte. Pero yung reaction ni PBBM ay magdi-define sa kanyang pagka-presidente, sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang pagkatao. Hindi siya nagpapakita ng panic. Hindi siya nararatel. At pinakita niya pa rin na focus siya doon sa trabaho niya bilang presidente ng Pilipinas. At tama rin sinasabi niya na ang impeachment case, pag na-file, ay isang divisive na political action na magkakaroon nga ng matinding polarity sa politika. Pero ganito naman ang tingin ko dyan. Although binitiwan niya ang salitang yan, sabi ko nga, nabibigyan din dito yung pagiging gentleman niya, pagiging statesman niya, at pinagdidiinan niya rito
na hindi siya natataranta, hindi siya nararatel dito sa mga ginagawang aksyon ni Sara Duterte, ganoon na rin yung aksyon ng kanyang ama na si former President Digong Duterte. So yun ang basa ko dito. Of course, hindi naman din natin kasi mapipigilan yung criminal aspect nung ginawa ni Sara Duterte at criminal aspect nung ginawa ni Digong Duterte. So sa palagay ko, sapat na yan kay President Bongbong Marcos para siya ay magpakita na siya i-relax. Sapat na yan para ipakita niya sa mamamayang Pilipino na focus pa rin siya sa kanyang ginagawang trabaho bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon, yung criminal aspect nung ginawa ni Sara Duterte at ni Digong Duterte, bahala na ang batas dun. Walang makakapigil naman dyan. Yung aksyon ng NBI, yung magiging aksyon ng DOJ, yung aksyon ng mga pulis doon sa mga nadamay diyan sa mga pangyayaring yan, ay separate cases yan. Kusang aandar yan at magpapatuloy. So ngayon, yung kilos naman at pinakita ni President Bongbong Marcos ay hiwalay doon sa political na aksyon katulad ng impeachment case. Kaya sa paniniwala ko, ang nasa isip ni President Bongbong Marcos ay hayaan ko nang gumulong yung hustisya rito. Hayaan ko nang gumulong dito yung batas dahil nakita naman nila kung ano ang mga criminal liabilities nung mag-ama. Ito kasing impeachment proceedings, ano yan, political move. Isa siyang political action na wala ka rin namang kontrol. Lalong-lalo na, hindi ka rin naman talaga, especially, siguro si President Bongbong Marcos, hindi rin siya naniniwala na kaya niyang kontrolin yung Senado. Dahil doon sa Senado, kaduda-duda ang maraming senador doon na malamang-lamang ang susuportahan nila ay si Sara Duterte. So pag inendorso niya ang impeachment, walang kasiguruhan na hindi tayo mag-aaksaya ng panahon, hindi tayo mag-aaksaya ng energy, hindi tayo mag-aaksaya ng pera diyan sa Kongreso. Dahil pagdating sa Senado, sigurado siya, malabong pumasa ang impeachment against Sara Duterte. Kaya yan ang basa ko diyan sa action ni President Bongbong Marcos. And also, yan naman paninindigan niya, yan ang pinakikita niyang kanyang personal na action, hindi niya naman talagang kayang utusan ng Kongreso na wag mag-file. Yan ay pakiusap niya. Yan ang kanyang nasa isip na sana wag na i-file. Pero sa totoo lang, wala rin naman makakapigil. Kung may tao dyan, may congressman dyan, na magpa-file ng impeachment against Sara Duterte. In the meantime, pinakita na ni PBBM yung kanyang pagiging statesman na hindi baliwala sa akin yung mga pinagagawa nila. Sabi nga niya, di ba, ang kinukonsider niya na storm in a teacup. So, hindi siya considered na napakalaking turmoil para kay President Bongbong Marcos. So, I commend the President for saying those words kasi pinakikita niya nga na hindi siya nararatel dito, baliwala sa kanya yan, at ako ay magpapatuloy ng trabaho. Yun ang sinasabi, pinararating sa atin.
Magtatrabaho lang ako. Bahala si Sara Duterte, bahala si Digong Duterte kung ano pinagagagawa nila. Dahil meron namang batas na nakatingin sa kanila. So yun po ang aking reaction dito. Although marami dyan, nanggigil talaga na sana mag-file na ng ng impeachment case. Pero I would agree with the president para naman maipakita niya rin na maliit na pagsubok sa kanyang presidency at naipakita niya pa pagiging statesman niya at pagiging gentleman. Despite na sobra ng pambabastos, nagpakalalaki siya na tanggapin yan bilang isang salita galing sa isang bastos na tao na hindi niya susuklian ng isa pang pangbabastos. So yun po ang aking side of the story. Hindi ako naniniwala na hindi naman gagalaw ang batas dito. Meron pa rin naman. Merong batas. Actually, kung lulusot talaga dito yung sinasabing Anti-Terrorism Act, I don't know kung yun ang eksaktong definition or title ng batas, mas matinding mas matinding kaso yan na kakaharapin ni Sara Duterte. Kasi ang impeachment, mahabang proseso, madugo, napaka controversial at magkakaroon ka pa ng panahon dito ang kabilang kampo ng makapagtipon ng puwersa ng kanilang mga gustong planuhin dahil may steer mo yung kanilang kanilang mga taga-suporta. Dahil sa haba ng proseso nito, madugo ang proseso, magkakaroon talaga ito ng dibisyon sa ating mga Pilipino, sa Kongreso, doon sa Senado. Mahaba-habang usapan to at punong-puno ito ng emosyon pagdating sa paglilitis na diyan sa Senado at sa Kongreso. Kaya magkakaroon pa sila ng tsansa na i-agitate yung situation, i-agitate yung kanilang mga taga-suporta. Pero itong Anti-Terrorism Act or law, mabilisan ito. Mabilisan ito. O sinasabi kasi sa batas na ito, na pag ito ay nagkaroon na kumpleto ang kanilang elemento at pumasok sa anti-terrorism law, ang ginawang pagbabanta ni Sara Duterte, pwede na siyang arestuhin kaagad nang walang arrest warrant. At extendable yung kanyang pagkakakulong hanggang sa ma-arraign doon sa korte, ay pwede siyang i-hold ng pwede siyang i-detain. Mas mabilis ang action dito sa Anti-Terrorism Act. At dito dahil since ikaw ay lumalabas na na naduduka sa category ng terrorist, na hindi ka naman talaga, actually habang debate rito nung ginagawa itong batas na to. Kasi nga napakalawak nung definition ng terorista rito. So pag ito ang na-file, pwede pati ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian ay ma-freeze ng gobyerno, ma-freeze ng batas para hindi niya magamit sa kanyang mga gagawing aksyon. Kaya matindi itong batas na to. Kaya sa tingin ko, sabi siguro ni President Bongbong Marcos, another side ng kanyang brain, ang nagsasabi na matindi itong papasukin niyang kaso. So, focus na lang dito, tanggalin ko na yung impeachment case na yan. Kaya yun po ang aking basa rito. And that is my humble opinion. Alam ko marami namang ibang opinion tungkol dito. Pero sa akin yan ang basa ko. Dahil
with the impeachment, with or without the impeachment case, tatakbo naman ang batas dito dahil may na-violate si si Vice President Sara Duterte na batas, ganun din si Digong Duterte, pero hindi silang na-violate na batas. Kaya sa tingin ko, sabi siguro ni President Bongbong Marcos, hayaan ko na ang justice system ang umandar. Ayoko na nitong pagalawin yung impeachment na ito ay political political exercise. Better to just let the justice system take its course at siguradong may resulta ito na hindi rin magugustuhan ng kampo ng mga Dutertes. So yan lang po muna ang aking reaction. Thank you so much po at para dun sa mga ngayon pa lang nakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe and kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin yung like button at pakishare na rin para maraming makaalam nitong ating channel at maraming makaalam ng ating reaction tungkol dito sa ating mga bagong issues. Thank you so much at ako'y magbabalik at magkikita-kita po tayong muli.